Sa dami po ng restaurant, dito po na talaga makikita yung mga hindi nyo pa natitikman sa ibang restaurant. Yung pag kinain nyo yung buko, yung tamis-tamis ng buko, ito na po yun. hindi yun eh. Makukuha mo, maano mo. Hindi yun. Yung lasa na itong shrimp, kuha. Kaya nga, yung tamis-tamis niya, ito na, nag-blend na po dito. Pati yung lasa ng buko. Ay, koko nga eh. Ano ka ba? Hindi kasi ang koko ng inaano, ito parang ito. Basta yan, koko. Nyug yan, maliit pa lang to. Ay, buko to eh. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay April 9, 2025 at sa oras na 1:00 ng hapon. At meron tayong na-discover dito. Dito sa area ng Alabang, Muntinlupa. Ayan yung Skyway, papunta ng Manila. Ito naman yung papunta ng San Pedro, Laguna. Ngayon, yung wala pa yung Skyway, dito lagi tayo dumadaan sa ilalim ng ayan, yung existing na tulay. At itong Petron, ito yung National Highway ng Muntinlupa. Ayan lang yung bagong Ayala Mall. Tapos, dito sa kanto, ito, mayroong resto bar dito. At yung parking, okay naman, malawak. At isa na tayo nag-park dito. Kaya kung mapupunta kayo dito sa area ng Alabang, Muntinlupa at gusto nyo manangalian, ito, ayun. Ito. Kali sa resto bar. Bago lang ito. Ito naman, yung steps pataas, ayan yung kanilang bar. Maganda dyan. At mix music. Pero ang open niyan, 7 p.m. hanggang 3 a.m. Ang oras ngayon ay 1 p.m. So wala pang customer. At pinakita ko lang sa inyo. Maganda rito. Hindi naman siya kalakihan, hindi naman siya kaliitan. Na-miss ko na yung mga ganitong klaseng bar or disco bar. Tara, pasok tayo. Ang lamig dito. Ay, totoo itong salamin na ito. Alam niyo kung bakit? Gwapo ako dito eh. Ang tawa ni Sweetie. O yan, bago tayo magsimula, bati ka muna. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Late lunch na po ito. Oh, alam niyo kung bakit tumagal ang ganito, launa tayo nagsimula. Napag-alaman natin dito na ang dami palang putahe. At hindi lang basta putahe, napaka-special ang mga putahe dito. Kaya ang ginawa namin, si Sweetie, natakam na naman, siyam na mga ulam mismo ang in-order. Ayan. Lahat po ng favorite ni Dada nandito. Hindi naman lahat ng favorite ko. Kakaiba. Kakaiba yung mga putahe dito. At malamang, iba din yung twist ng pagluluto. Tama ka dyan. Bago nga pala tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat at i-flex itong suot ko, yung daily grind, saka itong day 1 ng Team Manila. At kung gusto nyong bumisita sa kailangang opisina, ayan, marami kayong mapagpipilian dyan. Katulad ng kinuha ko, sombrero ko agad. Siyempre, itong trademark ko saka yung mga t-shirt. Bisitahin nyo. Baka naman. Ay! So, wag na natin patagalin. Hindi ka makapagantay Sa bagay, hindi kita masisisi. Ay, 2:00 ng hapon. So, ang una natin titikman, ano nga ba ito, Sweetie? Ista pechay po. Ayan. Di ba? Kakaiba ito. Tapos, yung sauce, kung makikita nyo, parang sauce pa lang, ulam na. May kahanghangan lang to, Da. Natikman mo na? Nakikita ko yung chili na mumula-mula. Sige, tikman na natin. Mukhang ulam pa lang hindi na natin kailangan ng kanin. At hindi lang itong mga nakikita nyo na ito sa lamesa ang matitikman nyo dito. Marami pa sa menu. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung menu, ha? Bibigyan ka ng rice? Mamaya na po. Ang dami na. Salamat po. Titikman ko muna ito. Ako magra-rice. Sige.
Kain po tayo. Hindi ko mahuli ang lasa. Ay! Umpisa pa lang yan. Ako rin nga. Nahuli mo ang lasa? Parang kasarap sundan. Eh, sundan mo pa. Dami mo para mahuli mo ang lasa. Ikaw rin. Pag sinabi ko hindi ko mahuli ang lasa, masarap. Totoo po siya. Yung gata niya, hindi masyadong manamis-namis. Nag-mix doon sa pork. Dahil yung giniling, parang may timpla. Ano? Oo. Malasa po. Masarap. Tapos yung texture ng pichay, ay hindi talaga siya kakaibang kagatin. Dahil ito'y binalot. Hindi ginayat-gayat. Di ba? Kaya pag kinain nyo, parang hindi kagad durog. Masarap siya kainin. Marirecommend ko pong orderin nyo to. Sarap sa kanin. Parang mapaparami ako ng kanin. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Ang sarap eh. Kaya maraming salamat. Kasi, alam nyo, kasi nag-post ako ng 3 video. Late post na yon. Yung sa Cebu, sa Ayutthaya, Dada. Eh, hindi ka na muna makiklearing. Meron akong re-recommend sa inyong restaurant. Bagong bukas lang. So, ito na nga. Naku, pasyalan nyo po ito. Bukod dun sa Stapa Pichay, di ba kakaiba yun? Ito, mayroon din tayo ibang kakaibang matitikman. Ano nga ba ito? Ginataang pakbet. Di ba? Kakaiba? Pero may halo siyang bagnet. Oo nga, no? Sarap ng gulay. Yan. Tikman natin ang palaya. Di ba pagka sinabing pakbit, may bagoong? Ito rin may bagoong din po siya, kaya lang may halong gata. Nag-mix yung gata, saka yung bagoong. So ano lasa? Masarap. Puro ka naman masarap eh. Hindi, kasi nga ngayon lang ako nakatikim nito. Sa totoo lang po. Tapos, Kakaiba po yung menu nila dito. tapos yung kanyang meat, tikman natin. Bagnet. Malambot. Kaya shout out sa chef dito ng Kalisari sa bar. Hindi lang siya marunong magaling pa. Sa dami po ng restaurant, Dahil, dito po na talaga makikita yung mga hindi nyo pa natitikman sa ibang restaurant. tignan mo Correct example, itong okra. Sarap kagatin. Malutong. Hindi siya lutong-luto. Pakbit na ginataan. Ito hindi ako nagbibiro Doon sa Stop Pichay, saka ito sa pakbet, kung mag-rate ako ng 10, 10. Ano naman to? Parang kakaiba ito. Coconut prawn. Ha? Tama ba? Coco prawn. Kaiba rin po ito. Natitikman natin sa mga vlog natin. Merong, anong tawag dito? Binakol? Binakol, Oo, oo. ibig sabihin nyo, may sabaw. Tapos, una nating no-order, pagkagalito sa mga young coconut, sabaw ng buko. Pero ito, coco prawn. Kakaiba naman ito. Pagka prawn kasi, huwag mo nang kakabayin ito, sweetie. Ano, wag mong kakamayin para baligtad. Huwag mo nang kukutsarain. Kamayin mo na. Ngayon, hindi dito ang lasa niyan. Nasa sauce. Oh. Ayan, may spoon. Ayan tingnan nyo nga. Ang ganda nga sa loob. Tapos, Yung coconut meat niya po, kasama sa pagluto. oo, ito yung yung laman, yung buko. Pero hindi siya malauhog yung parang siya malapit na siya sa bukayuin. Tignan mo, sweetie. Buko siya, pambuko salad. Oh, alam ko, kasi mahilig ka sa buko, kaya ikaw ang pinatikim ko. Yang coconut talaga siya na. So, siyempre, yung pag kinain niyo yung buko, yung tamis-namis ng buko, Ito na po yun. hindi yun eh. Makukuha mo, ano Hindi mo. yun. Yung lasa na itong shrimp, kuha. Kaya nga, Nahalo. yung tamis-tamis niya, ito na, nag-blend na po dito. Pati yung lasa ng buko. Di ba? Hindi ko nga mapaliwanag eh. Masarap eh. Pinagbalat kita. Ang laman ng hipon dito ay 4.
4 yata. Hindi ko alam, 6 yata. Nagustuhan ko siya, Nagustuhan ko siya. Tatlo na yun na, tatlo na yung nagustuhan kong food nila. Yung rice nila, buwaghag, masarap. Pag sinabawan mo, pasok agad yung sauce. Di ba? Pagka malagkit kasi yung rice, hindi pumapasok agad ng sauce. Parang may gata rin siya. No? Parang. Ay, koko nga eh. Ano ka ba? Hindi kasi ang koko mong inaano, ito parang ito. Basta Yan, koko, oo. nyug yan, maliit pa lang to. Eh, buko to eh. Yung inaano ko, parang ginataan din siya. Natural, kasi nga nyug. Koko. Ah. Koko prawn. Bahala na siya. Basta masarap. Hindi siya naiba sa lasa nung koko pichay. Koko pichay? Stuff pichay. Masarap. Ay, nako. Pumunta na lang kayo. Nakakarami na ako. Uy, baka hindi mo matikman yung iba. Ilayo ko muna. So, bukod dun sa koko prawn, mayroon na naman kakaiba dito. Ito yung, ano ba ito? Catfish salad. Catfish salad. Parang baliktad tayo. Dapat itong inuna natin. Eh, kasi nga, may catfish yan. Di ba? Tingnan natin. Ay, oo nga, no? Kakaiba yung, tawag dito. Yung... Naghalo yung kulay ng mango. Tikman mo, masarap. Manamis-namis yan. Natikman Hinog na. Natikman mo na? Ay, dilaw na eh. Hinog na. Parang sumipli ka na kanina. Hindi. Di ba? Tapos titikman ko yung suka. Hindi siya kaasiman. Yung umasim sa kanya, malamang yung katas ng manggay, pero hindi siya lasang suka. Pero tikman mo to, yung shredded nila na catfish. Kaiba yan. Ito yung catfish. Itong shredded na to? Lasa isda? Sigurado ka, catfish ito? Ay, nakalagay dun sa nila, minabok eh. Baka yung catfish na sa ilalim. Ay, wala nga. Baka nasa ilalim nga yung Hindi eh, sibuyas yan. Sibuyas ito, hindi ito laman eh. Catfish nga siya, Ulitin mo. Lasang isda? Hindi ko naman nasa ng isda eh. Sobrang sarap. Malalasahan mo siya pag matagal na sa dila. Kasi nga durog-durog na, sinilid na siya. Hindi mo malasahan pag kinagat mo. Ngayon mas masarap ito sa saw-saw dito sa sabaw. Sabaw. Ito. Ganun mo. Wag mo na, mas masarap pinakamay. No. Na-miss ka dito sa no? I-mix mo kaya sila yung ganyan. Mikos-mikos? Para malasahan mo. Sige, ito. May malayo ang camera eh. Ito, minikos-mikos ko na ha. Yan. So, yung nakikita nyo sa picture na yan, hinalo-halo ko na. Masarap talaga eh. Parang hindi ko napapansin, napaparami ako ng sandok dito sa salad na hito. Ang sarap ng mangga, crunchy siya. Kung hindi marunong chef, malamang ilalagay dito yung hilaw. Hindi maghahalo yung tamis-tamis. Kaya ang nilagay dito yung medyo hinog-hinog na. Kaya nag-mix yung asim sa manamis-namis. Tikman natin itong kinilaw. Hindi ito basta-basta kinilaw ha. Nakatikim na itong kinilaw na tanigi. Ito ay kinilaw na tuna. Binabalikan ng ali yung pinakbit. Kakaiba ang twist ng pagkagawa. Kasi karamihan, di ba kalamansi? May nakikita tayo limon, no? Kaya mabango. Wala talaga yung lansa. Tsaka hindi manghang. Natikman mo na? Hindi. Nakita ko 2 piraso lang yung sili. Tikman mo. Alam ko, hindi ko makain na. 5 na natitikman natin, lahat 10. Para malaman nyo, puntahan nyo. O kaya i-share nyo itong video para marami makatikim ng mga kababayan natin na pumunta dito. Tapos ito yung kebab. Ang lalaki oh. Kakain ka, ito na yan. Kayo nga lahat yan, pati yan, panga. Itong kebab na tuna,
yung meat sa loob, natural na lasa. Natural na lasa. Parang sashimi na kung hindi mo idadaw-daw doon sa wasabi, hindi magkakalasa. Ang nagdala, yung pinahid. Yung pinahid. Yung sauce, barbecue sauce. Yung barbecue sauce. Ngayon, lalagyan pa natin ng sauce. Ito, barbecue. Ang ganda ng pagkaihaw, malambot. Hindi ka na-inject? Mas gusto ko to. Ubusin mo na yung prawn, yung coco prawn. Ito na yung pinakaantay ko. Dahil ito raw pinaka-espesyal nila sa kayong buntot ng tuna. Dahil pinahuli yun, masarap daw yun sa crispy. Ay, ang lambot, ang lambot tusukin. Sabi ko nga dyan pa lang sa, sa kebab, maganda yung pagkaihaw. Hindi ko nalalagyan ng kalamansi sa kung ano-ano. Malasa na siya Malasa kasi parang na, ang dami doon sa, marinated sa na siya. marinated na siya. Ang Ibig bango, sabihin, naamoy ko yung isda. panalo, Yan. panalo. Chicken pandan. Balat na. Tinira na ng ali kanina. Di, binulatan ko lang. Alam niyo ito, sa tagal natin pag-set ng kamera, masarap ito pag mainit pa. Pero mainit-init pa siya. Ngayon, malalaman mo ang galing ng chef pagka ganitong lumalamig na ang pagkain, lalo na itong chicken pandan. Malalaman natin ang texture pag lumamig na. Lambot kagatin. Di ba? Saka yung tuna, yung panga, malamig na yan, pero masarap ang suntutin. Masarap yun, mainit. Ang pinakagusto ko dito, wala akong naaamoy na kung ano-ano. Di ba? Ang sarap ng pagkakatimpla. Doon sa mga Thai restaurant na nakakainan natin ng chicken pandan, ang daming organic na nalalasahan. Hindi ko na malasahan yung tunay na chicken. Pero ito, umamoy lang yung aroma ng ibinalot. Ang nagustuhan ko dito yung pagkakamarinate niya, malasang malasa. Ano ito, yung pinakalas? Yung Chili squid. Oh, ito kakaiba. Chili squid mushroom. Namumula-mula. Chili squid mushroom. Oh, kakain ka nito? Ako nag-order niyan eh. Oh, ikaw mag-review. Parang namumula-mula yung sauce niya eh. Sana hindi manghang. Hindi nga manghang. Parang- Tama lang. Parang may nakakain pa kung hindi squid. Mushroom. Mushroom ba yun? Panalo. Okay sa akin ang lasa. Ang pusit? Oo. Kakaiba. Malaki siyang pusit. Oo, yung malalaking pusit. Pero masarap kagatin. Hindi siya rubber rice. Hindi siya makunat. Pag may batang kakain, ipapalis lang po yung hanghang. Wala pa akong tulakabigin sa lasa, sa alat, sa ano. So, All in na po talaga siya. karamihan, pag nagre-rate tayo ng mga pagkain, nagle-list lang ako ng 8 or 9 pag maanghang. Ano kung bakit? Hindi pwede sa bata. Kaya nire-rate namin ng 8 or 9. Pero ito, kaya sa bata. Parang kumukurot-kurot lang. Yun. Ayan na, ayan na, ayan na. Ano ba yan? Yan na yung crispy buntot ng tuna? Ang laki. So, habang bit-bit ko ito. Ang laki. Siguro mo, 1 kilo ito. Meron. Anong review mo dyan sa chili squid? Ay, sabi ko nga sa'yo, Mushroom. Chili squid mushroom. first time ko makatikim ng ganito. Nagustuhan ko po. Ito yung crispy buntot ng tuna. Hoho. Crispy. Ay, crispy nga eh, di ba? Tikman mo. Ay, thank you da. Babalik ako sa... Rinig nyo? Crispy. Babalik ako yung squid. Salt and pepper lang ang ano niya. Ngayon, lalagyan natin ng, aray ko mainit, ng sauce. Hindi ka naman kakain ito, kakamayin ko na lang. Itong sauce na, yung manghang.
bukod sa buo yung buntot ng tuna na niluto mismo sa nakalubog malamang to sa mantika, lubog na lubog kaya ang gandang kagatin. Meron din siyang, ayun na gayat-gayat na. Hindi ko lang alam kung kinuha Mga dito. laman niya yan, jam. Yun ba yun? Sobrang laki pala nito. Kung bubuhatin ko ng buo. Yung pinakabalat ha. May 1 kilo yan kaya mo ubusin yan? Crunchy. So yun mga kabayan ha. Pasyalan niyo po to, Kalesa. So anong review mo sa lahat ng mga food? Ay, tingnan mo naman, binabalik-balikan ko. Wala pa. Talagang 2 thumbs up. Bira lang kami mag-rate ng, or makarate ng lahat ng pagkain ay 10. Siyam lang yan ha, yung mga food, pero ang rate namin 10. Uy, 10 na to, pang 10 to. Ay, oo nga. Kanina siyam, ngayon pang 10 ito. Ay, perfect 10. Ang open nga pala nitong restaurant, katulad ito, ay 10 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Tapos inuulit ko yung resto bar sa taas, 7 p.m. hanggang 3 ng umaga. Kinabukasan na yun ha. So yun, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre, gusto kong i-shoutout yung chef nito dahil masarap, magaling. Hindi lang siya marunong, magaling. Galing niya mag-twist ng mga pagkain. Yun ang hinahanap natin eh. Kasi karamihan, dami natin naikot ang mga restaurant, nabablog. Mga, mga typical na pagkain ang natitikman natin. Pero ngayon, pag sa pagpapatuloy ng vlog natin, hinahanap natin yung kakaiba. So ito yun, puntahan nyo. Okay, bye!